Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sinare niya ang isang interview ng Bilyonaryo News Channel kay Congressman Toby Chanco. At kwento niya yung nagalit ang Pangulong Marcos Jr. kay Martin Romualdez at Saldico dahil sa ginagawa nilang kalokohan sa Kongreso. Yung pondo ng taong bayan na pinapakialaman. At very clear ang pahayag ni Congressman Toby Chanco, sang-ayon siya na Martin Romualdez must and should be prosecuted dahil sa pinaggagawa nila sa pondo ng taong bayan. Pakinggan natin. My job is to protect the president. You said that. It's not really, Seknani, it's not really to protect the president when he is doing what is wrong. Diba? I think and I believe honestly na wala siyang kinalaman dito. That's why, ang sinasabi ko lang naman is yung katotohanan. Correct. Na nangyari, di ba? But I also said, kung sinasabing I'm protecting, I'm not really protecting him. I'm saying what is true. But in the same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin or Saldi, then maghihiwalay na kami politically. That's what I wanted to ask you because there was allegedly you met with the president and you spoke to him and you told him, what are you going to do with Martin? Because if you're going to continue defending Martin... No, I didn't speak to him. I was asked in an interview na... So you never told the president na, what are you going to do with Martin? Because if No, you I don't want to put... I mean, I cannot put the president naman on the spot. Di ba? We respect each other's views, but I cannot just go to him, what will you do with Martin? Hindi naman gano'n. Pero you said something about, and you heard the president say na, ano ba kayong dalawa? Hindi, ganito yun eh. Ilang bahay pa? Hindi, ganito yung sitwasyon nun. Okay. Eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, triangle. Ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That's the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto. Maraming kwento yan eh. Exactly, I've heard that story. Yes, and then... Apparently, the three of you pala yun. Yes, and then... Dapat palang title ito, exclusive, the inside story. Ito dapat podcast. Ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. Tapos, doon niya sinabi na... What was the response of Martin? Ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. He knew it. Tapos may listahan siya, nung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa program. Itong mga to, linagay niyo sa program. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Ang pangako ni Martin nun is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. When the ghost projects were discovered, all went out to media, all may mga nagpa-interview na very lavish lifestyle. How did the president actually reacted to this situation? Did he look at Congress or Martin as the culprit or paano ba? Hindi, kasi nung yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya din. Hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So parang, di ba, nangako ka na Toby, did you realize? ibabalik mo, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, Yun, the problem handa is, siya. when I'm asked to... Handa siyang magtistigo. I cannot lie. Di ba? I cannot lie eh. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this... Di ba, lagi kong sinasabi pinagalitan. Pero yung detalye, napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayong dalawa mag-usap, di ba? Kasali. Okay pa kami ni Martin nun, so hindi naman ako maka-excuse, baka sabihin niya sa akin, bakit mo naman ako Iniwan iniwan doon? You just made the life of Malacanang difficult because, I mean, that means that Super Martin Romualdez must really be prosecuted Yes, with yes. the evidence. So,
Oh, so you... Dalawang revelation yan ha. Sa tingin ni Toby Chanko, dapat ma-prosecute itong si Martin Romualdez. Of course, kasama si Saldico dahil alam na alam pala ni Pangulong Marcos Jr. as early as November of 2024 na kinukuha nitong dalawa, Martin and Saldi, yung pera ng taong bayan na dapat sana para sa mga flagship projects, kinukuha nila para sa kanila mga pet projects. Galit ang Pangulo nun. At dapat ma-prosecute, maparusahan si Martin at handa si Congressman Toby Chanco na magtistigo kung tawagin siya. Yun ang naintindihan ko dito. Nako, delikado. Kaya lang, up to now, wala namang umuusad na investigasyon laban kay Martin Romualdez. Tahimik na eh. Yun lang nung pagkatapos nagsalita si Saldico. Kasi nung una, nung hindi pa nagsalita si Saldico, wala lang. Wala daw ebidensya labang kay Martin. Nung nagpasabog si Saldico, ayun, bigla ang ICI, DPWH nagrekomenda sa ombudsman na imbestigahan o kasuhan si Martin Romualdez. Ang basihan lang nila, basihan ng ICI ni Secretary Vince Dizon, yung sinumpa ang salaysay ni Orly Gutesa. Na nung una, binabaliwala nila. So, nasaan na ngayon si Gutesa? Hindi na natin malaman. So, isa pa. Pag makita ni Congressman Toby Chanco na prinoprotektahan ni Pangulong Marcos Jr., si Martin, ay talagang hihiwalay na siya doon. Hihiwalay na siya sa presidente. Ibig sabihin, lalabanan niya. Kaya, bilib ako sa prinsipyo nitong kongresistang ito na kung para sa akin, siya sana ang matino na maging Speaker of the House. Kaya lang, ang mga matitino, alam nyo na, hindi yan makakapwesto. Yan ang masakit sa politiko sa Pilipinas. Politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatabang sa ako akan nakapanaglamat kami dako naunta ikaw ta saan ka og kinabuhi amot namo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. Naman intugo na mga diya. Tagtuan ila din pa ko pangita ko So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. Na. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kaayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay Hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako na
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nang hinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.